Alright, unang pasabog ng Redmi guys, ang Redmi Note 14 series. At nasa akin ngayon guys, itong Redmi Note 14 Pro 5G. Apat yung nirelease nila dito sa atin, so sobrang dami natin ng pwedeng pagpilian. At the same time, nakakalito kung ano yung perfect na phone para sa atin, no? So kung nahihirapan kang mamili doon sa apat na nirelease, no, na unit dito sa atin, sana makatulong itong video na ito, no? Kung ito yung phone na para sa'yo, itong Redmi Note 14 Pro 5G. Pag-usapan natin. Huwag na natin patagalin pa. Let's do this! What's up guys? Ako nga pala si Poy and welcome back sa channel. Okay, so presyo agad guys. Para dito sa Redmi Note 14 Pro 5G, meron tayong dalawang variant, 256 tsaka 512 gigs of internal storage, and then meron tayong 8 gigabytes of RAM plus additional na 4 gigabytes na extended RAM. So para dito 256 gigs, 17,999 pesos, at para naman dun sa 512 gigs na variant, 19,999 pesos. So sabihin na natin less than 20,000 or nasa 20,000 pesos itong phone na to. Para sa 20,000 pesos mo, ano yung kayang i-offer nitong phone na to? Alright? Simulan natin sa durability and yung kanyang overall design. So, para sa design na to guys, though na-appreciate ko yung material na ginamit dito, which is vegan leather. Masarap sa kamay, no? Ang sarap ng hinahawakan, promise. Pero yung mismong design guys, I'm not a fan. So, mas gusto ko pa rin yung flat yung design niya or medyo boxy. Pero, syempre, preference ng tao, kanya-kanya tayo ng taste. Ang pinaka na-appreciate ko dito talaga is yung kanyang material. And of course, though gusto ko yung previous gen nito na flat, alam niyo naman na fan ako ng curve na screen, which is nagustuhan ko naman dito. Tapos yung isa pa sa na-appreciate ko na design dito guys, yung pagkakaroon niya ng dual tone color. So meron siyang may lighter color and then may mas dark. Ayan. So, may extra touch or parang may personality yung pagkaka-design dito. Now, meron sila tinatawag na All-Star Armor Structure. Number 1, IP68 rated itong Redmi Note 14 Pro 5G. Ibig sabihin, pwede natin siyang ilubog sa tubig, no? Pero take note guys sa natural water lang, hindi natin or hindi ko ina-advise na ilubog natin siya sa salt water or sa dagat, maging sa mga swimming pool kasi may chemical pa rin yun. Pangalawang protection guys na meron tayo dito is yung sa kanyang rear or dito sa kanyang back panel at dito sa kanyang screen. So meron tayo ditong Corning Gorilla Glass Victus 2 dito sa kanyang screen, at meron tayong Corning Gorilla Glass 7i naman dito sa kanyang rear or sa back panel niya. So ibig sabihin guys, protected all over, no, itong phone na to, sa tubig, sa dust, maging sa drop and accident. So kung ganoon yung hinahanap yung phone, yung matibay, yung talagang meron kang panatag na kaisipan at panatag check nyo itong Redmi Note 14 Pro 5G. Buttons and ports guys, dito sa left side wala tayong makikita, malinis siya. Sa top part, medyo marami siyang butas dito or parang bilog-bilog. So meron tayong noise cancelling microphone, meron siyang secondary speaker, and meron siyang IR blaster. Sa right side, nandito yung kanyang volume keys na nasa taas, and then sa ilalim guys, yung power button. Sa bottom part niya, nandito yung kanyang SIM tray na merong dual na no SIM slot. So pwede tayong maglagay ng dalawang SIM card dito. Unfortunately, wala siyang lagay ng micro SD card. So kung ano yung variant or kung anong storage yung mapipili nyo, make sure lang na sapat na sa inyo yun, 256 or yung 512. Katabi na ito yung kanyang main microphone, yung kanyang Type-C port, and of course yung kanyang main speaker na ipaparinig ko na sa inyo ngayon para may idea kayo kung kumusta yung audio quality niya. Andiyan ng bass, medyo buo yung tunog niya for me. Pero pagdating sa volume guys, nasa average lang siya. Hindi siya yung sobrang lakas, which is good for me. Dahil siguro kung sobrang itataas nila to, magiging distorted na siya or medyo basag. So average volume, sapat yung kanyang bass, at okay yung highs and mids. Now when it comes to the display guys, okay siya for me. Manipis ang dito sa taas at dito sa baba. Symmetric kumbaga. Wala tayong chin na makikita dito.
full view, kumbaga. 6.67 inch yung kanyang screen size na merong AMOLED panel, and then 1.5K resolution yung meron dito na merong 120Hz refresh rate, 240Hz na 240Hz na touch sampling rate. Supported siya ng P3 color gamut at HDR, so ibig sabihin talagang sobrang tingkad ng kulay na makikita natin dito when it comes to video and photos. Brightness na to guys, average of 1,800 nits up to 3,000 nits. So sa labas, direct sunlight, siguro makikita pa rin natin yung content dito, pero yun nga, hindi problema kung maliwanag yung lugar, no? Makikita pa rin natin yung screen. Pagdating sa overall experience ko sa kanyang display, wala akong nakitang any issue guys as of now, no? Scrolling, swiping, touching, basta anything na ginagawa ko sa screen, wala pa naman ako nakikita. Very bright yung colors sa panonood, no? Sa YouTube, sa pag-scroll sa social media, TikTok, yan, okay na okay siya, very smooth. And nga pala, meron din siyang tinatawag na Wet Touch 2.0, meaning kahit nabasa guys yung screen or pasmado ka, medyo malabnaw ang yung mga kamay, kapag naglalaro or yun nga, pag ginagamit natin siya, hindi siya may hirapan na makontrol, no? Performance naman niya guys, okay siya for me, pero not to the point na alam niyo yung nakakagulat or nakakagulantang na na specs. Pero nasa average, no, ng mga apps na madalas natin ginagamit, wala problema yan. Productivity apps or mga multitasking na trabaho, no? Pwede naman dito. Gaming actually kayang-kaya naman niya, no? This time meron siyang MediaTek Dimensity 7300 Ultra, 5G chipset ito guys, na capable ng mag-run, no, ng mga mabibigat na games. Anto the benchmark score, para may idea kayo, nakakuha tayo dito ng 675,000 plus points, no, dito sa Redmi Note 14 Pro 5G. Para mas maintindihan nyo pa or magets nyo yung kakayahan nitong Redmi Note 14 Pro 5G, ito yung game test natin sa Genshin Impact at sa Call of Duty Mobile multiplayer mode. Sa battery nito guys, meron tayo ditong 5,110 mAh capacity at meron siyang 45 watts na turbo charging. Sa chipset nito guys na 7300 Ultra, battery efficient, no, yung chipset na yun. So okay siya pagdating sa battery. Gaya nga nang nabanggit ko kanina guys, meron tayong dalawang variant na lumabas dito sa atin, no. 8GB of RAM na merong 4GB na extended RAM at meron tayong 256 at 512GB na storage. Hindi siya expandable, so mamili ka kung saan yung mas alam niyo yun, mas swak para sa inyo, no. Share ko lang din pala guys na LPDDR4X lang, no, ang meron dito at meron siyang UFS 2.2 sa storage. Connectivity, yun nga, 5G itong phone na to. Tapos, supported siya guys ng eSIM. So, kung naghanap kayo ng phone na merong eSIM, pwede itong phone na to. Naka Bluetooth 5.4 na yung connectivity nito, and then meron siyang up to Wi-Fi 6. Supported siya ng NFC, and then dahil nga meron siyang IR blaster dito, pwede natin itong gamitin as remote, no, sa TV or any gadgets. Pwede natin siyang kontrolin na dapat or nangangailangan ng infrared. Okay, camera. Medyo
mix yung ano ko sa kanya, yung emotion ko, no? So, para dito guys, para sa camera setup niya, meron siyang 200 megapixel na main camera, 8 megapixel na wide, 2 megapixel na macro, at 20 megapixel sa front camera. So, para sa kanyang video recording guys, up to 4K 30 FPS, I think. Tama ba? 4K 30 FPS, 24 and 30 FPS sa main camera lang. Wala tayo sa ultra-wide or any other camera or like dito sa front camera. 1080p lang tayo dito guys. Medyo disappointed, but yeah, medyo disappointed talaga. Well, for me, mas gugustuhin ko pa, no, na meron tayo ditong lower resolution sa main camera like 50 megapixel. Okay na yan. Basta, the rest of the camera, ganun din. 50 megapixel sa ultra-wide. Then sa macro, pwede rin 10, ganyan, or 5, pwede na yun. Basta ultra-wide and main camera, dapat sana naging 50 na lang din, no? Para at least okay din yung ultra-wide. Front camera guys, wala naman akong problema. Though meron lang konting, parang soft yung pagkaka-process sa kanya. Medyo dull lang konti yung colors, pero pwede naman siya ma-enhance, no? Through AI. And then, yun, AI beautification. Meron nga pala siyang iba't ibang klase ng AI, no, pagdating sa camera. Meron siyang AI beautification. Beautify pala. AI Beautify. Meron siyang Ultra Clear Portrait. Meron siyang Erase Pro, which is ito yung madalas natin nagagamit, no? And AI Bokeh. AI Background Remover. Meron din tayo dito. Pero, yeah, ito yung mga samples, guys, na nakuha natin dito sa Redmi Note 14 Pro 5G. Kayo na yung mag-judge, no? Kayo na yung tumingin kung pasok ba sa standard nyo or okay ba para sa inyo yung mga outputs na nakuha ko dito. Ito yung sample video recording sa main camera nito guys, 4K 30 FPS. And as you can see, smooth naman siya guys, oh. No? Yun lang, nakikita nyo yan. Ayan, parang blink-blink na yan. What's that? Man. Uy! Dating sa details. Goods. Ayan, oh. Ayos. Ito naman pagdating sa ultra wide nya guys, 1080p. Ayan, so kung gusto yung kumuha ng mga scenery, ganyan, or mga buildings, establishment tulad nito, pwede. Front camera nya guys, ito 1080p pa rin. Yeah, medyo miss opportunity ang 4K dito, pero anyway, ito ang kanyang video quality sa front camera. Ano sa palagay niyo guys? Kumusta yung performance nitong Redmi Note 14 Pro 5G? Let me know in the comment section. Let's go! Alright, that's it guys for today's video. Ito po ang Redmi Note 14 Pro 5G. I hope na nakatulong itong video na ito, lalo na apat yung lineup nito. Kaya medyo mahirap siya at nakakalito kung ano yung para sa inyo, pero yun nga, sana nakatulong itong video na ito.
kung nakatulong naman, pwedeng baka pa-subscribe naman, no? Kung hindi ka pa nakasubscribe. Also, paki-like na rin itong video na ito para alam niyo sa algo ni YouTube. Pero overall guys, for me, siguro ang pinaka-comment ko or mga paalala, no, sa inyo. Number 1, hindi nga siya expandable. You have to decide kung 256 or 512 yung kukunin nyo. Pangalawa, pagdating naman sa kanyang performance. Okay siya, wala akong problema sa kanya guys. Pero gaya ng ibang mga Redmi phones, may ads pa rin naman siya talaga, no? Na nabubura naman siya, may mga unnecessary apps na naka-install na agad, pero pwede pa rin naman natin siyang burahin. Pero hopefully mabawas-bawasan na para at least pagka-open ng phone medyo malinis siya. Pagdating naman sa overall performance, for me, okay siya, hindi siya mabagal, hindi siya laggy, at hindi rin naman siya yung talagang pang-bardagulan na performance. So, saktong-sakto lang. Alright, I think nasabi ko na sa inyo lahat. Kung meron pa kayong ibang katanungan guys, please let me know dyan sa comments. And pag-usapan natin kung ano yung mga iba pang insights na meron kayo dito sa Redmi Note 14 Pro 5G. Nabitin ba kayo sa specs? Okay na ba sa inyo yung specs? Namahalan ba kayo? Pag-usapan natin. Alright, so hanggang dito muna sa ngayon. Ako nga pala si Poy, unboxing anything just for you. Nice!